Ako ang unang gugupit sa buhok ni Aiden. Got you, anak. Kamukha mo lang tatay mo. Pero hindi ka lalaking kaugali niya. Dahil mas malakas pa ang topak kaysa sa akin. Sana next baby babae naman. Para may kabanding din ako. Para hindi ka na masyadong gumastos, mag-grocery ka na dito sa bahay. Tignan mo, shampoo ba yan? Shampoo to. Oh, sige. Hi people of the world! Nagising nga kaming lahat dahil sa ingay ni Mama. Bago ko simulan yung kadaldalan ko, today is July 25, 2024. Una pa lang, OA na. Ayun nga, nagising naman lahat dahil sa ingay ni Mama. Kasi naman, mga 7 AM na to. Nagugutom na daw siya. Eh ako naman kagabi, hindi ako makatulog. Gawa nga sa mga nakikita ko sa wall ko. Anyway, ito nga, sakto nandito sila ate. Pag andito yan siya yung tagaluto. Kaya nga siya nandito kasi nga, di ba, binaha yung bahay nila. Eh okay naman na yung panahon, kaya uuwi na din daw sila mamaya. Grabe yung bagyo, no? Grabe tong si Karina. Tinalo pa nga daw niya yung undoy. At yung araw na lang din nga kami nakumpleto. Kumpletong kumain ba? Salo-salo. Pasalamat na lang talaga kami kasi nga ligtas at okay kaming pamilya. Sana matapos na to. Yun lang ang hiling ko ngayon. Ang dami kasing nasalanta. Kaya breakdown talaga ako kagabi. Naiiyak ako sa mga nakikita ko. Basta keep safe sa ating lahat, umaraw man o umulan. Ito nga, katapos lang namin kumain at nag-aaya na sila ate umuwi. Hindi naman na naulan eh. Syempre, nag-aalala din siya sa bahay nila. At yung mga gamit nila, mga damit, wala, basa lahat. Buti na lang nag-grocery din kami kahapon ni Mama. Kaya sabi ko kay ate, hala sige, kumuha ka ng kahit anong gusto mo dyan. Wala na din daw sila kasing stock. Eh panigurado yan, gagastos na naman yan. Dahil nga binaha yung bahay nila, yung mga nilolium, syempre papalitan nila yun. O, ayan, para hindi ka na masyadong gumastos, mag-grocery ka na dito sa bahay. Ayan na, magic na to. Shampoo, dami ng shampoo, buha. Dalawang taon. Kaya, dalawang taon ha. Downy. Colgate. Colgate daw. Parang na grocery dia. Din ha. Kami ni Baby. Maglalaki yan. Ay, ano ba babae? Ano? Ayan, yung blue na yan. Kunin mo na yan. Ito? Oo. Kunin mo na to? Shampoo ba yan? Kunin ko talaga to. Tignan mo, shampoo ba yan? Shampoo to. Oh, sige. Ayoko na yan. Tama na. Ito lang, keratin. Siyempre may shampoo lang keratin. Akin yun eh. Isa lang eh. Okay. Ayan na. O, diba? Ang ganda ng ngiti niya. Ganyan ko kamahal yung ate ko. Ihatid na nga lang sila ni kuya at saka ni housemate para din na sila mamasahe. Tsaka para mabilis na din. Eh malapit-lapit na lang din naman sila dito. Pagkaalis nga nila ay naglinis naman kami ulit ni Mama. At nagpalit na naman ako ng bedsheet kasi nga diba nabasa. Ganyan lang din kalaki yung kama namin. Nagkasya kaming tatlo dyan nila housemate. No choice kasi nga may tumutulo pa rin yan dyan. Tapos pagugupitan na din namin ngayon si Aiden. Habang walang ulan at habang wala pang pasok si housemate. Magpapagupit na din kasi siya, sasabay na natong bata. Mga oras na to wala pang ulan pero sobrang lakas ng hangin. Ayan, dito siya napapagupit sa Supremo Barber. Malapit lang to sa amin. Pwedeng lakarin kaso nga diba masama yung panahon. Kaya sumakay na lang kami. So pagkatating na namin medyo madami pang tao. Kaya nag-antay pa kami ng mga ilang minutes. Akala ko hindi sila nagugupit ng buhok ng baby. Abay, buti na lang meron. So, ganito yung itsura sa loob. Ang kulit no? Pag sa salon, sobrang ingay kasi nga mga babae yung customer. Pag dito naman sa barbershop, napakatahimik kasi mga lalaki yung customer. Ito naman si Aiden. Grabe mangilala ng lugar. Medyo nagbabaribot siya. Kaya eto ang pampakalma niya, si Miss Rachel. Siyempre, binidyohan ko na din siya. Habang may 5 pirasong buhok pa. Hindi, hanggat may buhok pa siya sa gilid. Siya, gilid. Uy, first haircut din pala ngayon ni Aiden. Kaya ako, eto na naman. Best in video. Sabi nga sa inyo, gusto ko lahat ng first ni Aiden. May remembrance ako. So, syempre, bago siya gupitan, may pamahiin nga sa amin. Ay, unang gugupit, dapat matalino. Basta yung ganun, tapos iipit mo siya sa Bible. Dapat nga, si Ninang Jenny Rose de Guzman yung gagawa nito. Bukod siya yung pinakamalapit na besi ko. Maganda at matalino yun. Eh, kaso may pasok. Kaya sabi ni housemate, ako na lang. Syempre, sa amin dalawa akong mas matalino, no? Uy, no joke. So, this is the moment of truth. Ako ang unang gugupit sa buhok ni Aiden. Got you, anak. Kamukha mo lang tatay mo. Pero hindi ka lalaking kaugali niya. Dahil mas malakas pa ang topak kaysa sa akin.
Alam niyo ba na ako din ang first gumupit sa kuko ni Aiden? Para sa akin talaga magmana. Ano, kamukha na nga ng tatay. Lahat sa kanya na lang. Ay, hindi. Ooh, look at my bebe. Behave lang. Very good. Siyempre, una pa lang, mamaya, tignan nyo siya. Pinapakiramdaman niya pa ngayon yung mga bagay-bagay eh. Abo. What's happening, people? What are you doing to my head? So, tinanong ko nga din kung masakit yan. Hindi naman daw. Alam niyo na, o inananay. Kung magpapagupit din naman kayo, dito sa Supremo, gaya ng age ni Aiden, 1 year old, same lang din ng price ng adult. 250. Siyempre, mahirap din gupitan yung bata. Kaya, okay lang. Saglit lang naman kay Aiden kasi nga wala din siyang buhok, kakarampot lang. Parang pinapantay lang namin yung gupit niya. Para pantay din yung tubo. Okay, Aiden's done. Ang daddy naman next. Naku, isa pa to. Hindi naman mahaba buhok, nagpapagupit pa. Ganito pala feeling ng mga lalaki. Pag inaantay nila tayo magpagupit o kaya may mga binibili. Diyos ko, naboboring na ako dito. Dati si housemate lang inaantay ko, ngayon dalawa na sila. Sana next baby babae naman. Para may kabanding din ako. Oy, charis lang, di pa naglalakad si Aiden. Yoko na nga, bala na kayo dyan. Tignan na natin to kung ano na nasasabi ko. Ayan nga, tapos na din magpagupit si housemate. Oh, di ba? Ang ganda ng lahi. Anyway, see you on my next vlog. Thank you for watching.